nagsimulang ibangon ni Jerome ang kanyang sarili. Lumaban si Jerome at hinarap ang kondisyon niya. Sumali siya sa iba't ibang social media group ng mga tulad niyang may dystonia para lalo niyang malabanan ang kanyang sakit. Mahal, Kaen. Ganyan po siya. Pero hindi po siya susuko. Alam niyo, nagpupumilit pa nga po siyang maghanap ng trabaho kasi siya lang po yung nagtataguyod sa pamilya namin. Sabi po ng doktor, mabuti daw po sumailalim siya sa deep brain stimulation para mabawasan po yung abnormal yung paggalaw. Pero 3 milyon po yung kailangan. Eh, wala naman po kaming ganun kalaking halaga. Hello? Lalaban tayo, ha? Huwag kang susuko. Oh, yan. Lalaban tayo. Walang susuko. I'm so proud of you, babe. Thank you, babe. Nagawa mo nang harapin yung katulad mong may kondisyon ng dystonia. Galing mo. Ang dami ko palang pwedeng magawa, no, babe? Masyado lang ako naging selfish. May iba pala na may kagaya ng kondisyon ko pero mas mahirap yung pinagdadaanan sa akin. Pero patuloy na lumalaban, sinuntalang ako. Wala. Bumukmok. Nagagalit sa mundo. Tsaka nilalayo ko yung sarili ko sa inyo. Kaya matlaki talaga ang pagpapasalamat ko na hindi mo ako iniiwan. Thank you, babe. Babe, gusto kong makatulong kay Yel sa pagpapagamot sa mga kagaya niya, kagaya namin. Hindi ko alam kung paano, pero gawa kong paraan. Kaya mo yan, babe. Ang gusto, may paraan. I'm sure makakahanap ka ng babe. Sa kagustuhan ni Jerome na makatulong sa pag-raise ng awareness tungkol sa dystonia at sa pag-raise ng funds para sa kinakailangang gamutan para sa mga tulad niyang may dystonia, bumalik siya sa pagtakbo at sumali ulit sa mga marathon dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Hanggang sa